po meron pa rin akong cold? Naririnig po ng maayos? Okay, thank you. So, pasensya na, late tayo nakapag-start. Kasi kanina wala talaga akong boses. Kaninang umaga. Okay, anyway, the reason why I opted to conduct the class today as online, no, because of my condition. So, we will have a face-to-face meeting next week. Are you aware of our room already? So, we will transfer to MB 903. Okay, MB, ay ba't ganun? Wait lang. Yan, we will transfer to MB 903. I think kasi dun sa isang section, I think it's section 5, ang nakalagay ay CAS. So, since this is a combined class, we will be using a big room. That would be the MB 903 sa 9th floor po ng Medicine Building. Alright, anyway, so let's begin. May I ask, have you already conducted your laboratory class? Tapos na po kayo? Pati po yung kabilang section, section 11? Okay. So, that's good. So, ibig sabihin, nakapag-handle na kayo ng colony or nakapag-handle na kayo ng bacterial culture. Okay, that's good. So, for today's lesson, we will be talking about the different types of microorganisms. So, that includes not only bacteria, but also, we'll talk about fungi, parasites, as well as viruses. Okay? And then, for the history or historical background, we will need to discuss it so that you know how they greatly impact the development of microbiology that we have today. Okay? And then we'll also talk about taxonomy, which includes 3 categories, namely nomenclature, classification, and number 3, identification. Okay? And also, we'll talk about the different groupings. Okay? We'll talk about the different classification of microorganisms. Okay, so let's begin. By the way, I already have some of the annotations para kasi guys, itong presentation na to, actually, kay Ma'am Rochelle po to. Okay, so I have added some information no, na inilagay ko na para lang hindi ko makalimutan na nabanggit ko siya section per section. Para what you call this, para uniform po lahat ng nababanggit kong information. Kung okay lang, no? At saka para mabilis din yung lecture natin. Okay, so for the microorganism or microbiology, that would be the study of microorganisms. So, pag sinabi nating microorganisms, these are microscopic organisms. Okay? That either exist as single cell or yung tinatawag nating multicellular. Okay? So, that includes 2 groups of microorganisms. So, ano yung 2 groups ng microorganisms na yon? So, one is the cellular and the other one is a cellular group. So, yung mga cellular group, ito yung merong cellular organelles. And then, when you say a cellular, on the other hand, ito naman guys, yung walang cellular organelles. Understood? So, ano ba itong mga cellular organelles na to? So, that includes Golgi apparatus, nucleus, okay, endoplasmic reticulum, mitochondria, etc. You know that already, right? So, cellular, meron a cellular
Wala. Okay, now, what are microorganisms that are considered under cellular group? So we have the archaea, we have the bacterium, singular, bacteria, plural, fungus, fungi, okay, fungi ha, okay. So usually, ang correct pronunciation nito is fungi, but usually it is pronounced as fungi. But either way, it's okay. Parasite and parasites. Okay? So take note of the singular form and the plural form of the word. Then, cellular group are further divided as to whether they are prokaryote or eukaryote. So alam naman natin, pag sinabi nating prokaryote, hindi po kumpleto yung cellular organelles. Di po ba? So, konti lang yung cellular organelles nila in comparison to the eukaryote group. So, pag sinabi nating mga eukaryote, kompleto, when you say complete, may nucleus, mitochondria, endoplasmic reticulum, lysosome, etc. Understood? Okay. Now, ang prokaryote natin, si archaea at si bacteria. Ang eukaryote natin, si fungi at si parasite. Clear yon? Next meeting, i-differentiate natin yung mga karakteristik ng prokaryote at eukaryote. For today, tandaan nyo muna, pag sinabi nating prokaryote, incomplete. Pag sinabi nating eukaryote, complete ang cellular organelles. Are we clear? Now, let's differentiate the major difference, okay? The major characteristic of a prokaryote and a eukaryote cell. If you remember, ang eukaryote, ito, yung tinatawag natin na merong true nucleus. Correct? Ito namang prokaryote, they lack yung tinatawag natin na true nucleus. Ano bang definition ng true nucleus? Pag sinabi mong true yung nucleus, meron dapat siyang nuclear membrane. Okay? So, di ba pag nagdo-drawing tayo ng eukaryote, merong outer circle, tapos may inner circle. Yung inner circle, dun sa cell, yun yung representation ng nucleus. Right? Ang prokaryote naman, wala. Hindi ibig sabihin na wala siyang true nucleus, wala na siyang nucleus. Meron. We don't call it nucleus. We call it nucleoid region. Malinaw po ba? Sa eukaryote, you call it true nucleus or nucleus. For prokaryote, you call it nucleoid region. Why? Kasi wala pong nuclear membrane. Malinaw po ba yon? Okay, pero ma'am, parehas lang po ba yung kanilang function? Oo, parehas lang. It is the location of the genetic material of the cell. So pag sinabi mong genetic material, yung chromosome, yung DNA, yung nucleic acid, etc. So parehas lang ng purpose, parehas lang ng function, magkaiba lang po in terms of the enclosure. No? Yung isa wala, yung isa meron. Naintindihan po ba? So the true nucleus, the reason why it's called true, because it is enclosed within a nuclear membrane. Okay? So, puntahan natin yung acellular. Yung acellular group naman, di ba wala silang cellular organelles? Now you will ask, paano po sila nagsusurvive? What do they contain? So, ang components lang po nila, okay, components are protein, nucleic acid, especially itong mga viruses. Okay? Proteins and nucleic acid. So, paano sila nagsusurvive with only protein and nucleic acid? So, yung kanilang survival is dependent on their host cell. So, we will talk about that later.
Okay? So kaya sila tinawag na acellular, wala po kasi silang lamang kompletong or at least some cellular organelles. Only protein and nucleic acid, especially the viruses. Okay? Kaya kung makikita mo dito, viruses, not cellular. Clear? Okay. Now, pag-usapan natin yung iba't ibang branches ng microbiology. Okay, starting with the medical microbiology. So this is focusing on the number 1, diagnosis, number 2, treatment, number 3, prevention. Okay, of what? Of the medically important microorganism. So pag sinabi nating medically important, ito yung mga nagkukos ng disease, especially in human as well as in animals. So pag narinig nyo, medically important, ito po yung nagkukos ng diseases. Tandaan, hindi lahat ng microorganism are capable of causing diseases. Hindi po. For example, for fungi, meron tayong thousands of fungi. Okay? But only 50 of them, okay, are medically important. Ganun din sa mga bacteria. We have hundreds of thousands of them, but only some are medically important. Understood? Okay. Next, under medical microbiology, we have the diagnostic bacteriology. Ano naman ang diagnostic bacteriology? It focuses on the laboratory identification of the medically important microorganism. So, kung sa medical micro, nagda-diagnose, nagtitreat, sa diagnostic bacteriology, we do laboratory identification. Okay? Again, under ito ng medical microbiology. Malinaw ba yon? Okay. So, pag sinabi mong laboratory identification, pwede mo siyang hatiin into two. Okay? Into two ways. You can do phenotypic or genotypic identification. Ano po ba yung phenotypic identification? You are going to identify the bacteria using the observable traits. Okay? Pag genotypic, i-identify mo yung bacteria using the non-observable trait. What's the difference? Pag sinabi nating observable trait, ito yung nakikita natin by using our eyes. For example, no? Nakikita na kayo ng colony, di po ba? Okay? Ito po ay example ng mga colony. Right? Yung nakikita nyong growth sa surface ng medium. Now, what do you call that phenotypic characteristic? Okay, macroscopic. Okay, macroscopic characteristic. Ito yung makikita natin using our unaided eye. Makikita mo guys yung pigment ng colony. Ano pa? Makikita mo yung texture, makikita mo yung opacity. So pag sinabi nating opacity, transparent ba yan? Translucent? Yung texture, smooth ba siya? Rough ba siya? Dry ba siya? Okay? Makikita mo rin yung margin. Ang margin ba niya pabilog, irregular ba, etc. Okay? So that is one of the example of phenotypic characteristic, which I believe nakakita na kayo nung naglaboratory kayo, right? Ano pa? Example pa is microscopic characteristic. Ito naman, kailangan mong gumamit characteristic. Kailangan mong gumamit naman, of course, ng microscope. Under the microscope, makikita mo yung shape ng bacteria, right? Yung arrangement ng bacteria. Ano bang shape? Halimbawa, cocci ba yan? Bacilli ba yan? Okay? Diplococci ba yan? O kaya naman spiral. Okay?
arrangement, naka-singly ba siya, naka-chain, naka-cluster ba, chain, pair ba, etc. Okay? Nakikita po natin. Yung stain, anong kulay ng bacteria? Okay? Purple ba, red ba, blue, green, etc. Okay? So, pag sinabi nating phenotypic characteristic, this is the observable characteristic you can use to identify the bacteria. So, lagi kong sinasabi, pag ang bacteria gusto mong i-identify, no, para rin lang siyang human, like your friends. How do you recognize your friends? 'Di ba? Using their traits. Using their, halimbawa, yung friend mo nasa isang group ng ah, nasa isang group ng nakahalo siya sa group ng tawag dito, students. Okay? And I ask you, how do you describe who's your friend there? Okay? Di ba i-describe mo siya, ma'am, yung mahaba po yung buhok, yung singkit po, yung maputi, yung kulay brown po yung mata, right? Yung matangkad po, etc. So that is how you also know bacteria. Kailangan per bacterium, alam niyo yung karakteristik ng bacteria. Okay? Alam niyo pag tinignan niyo yung colony. Alam niyo pag tinignan niyo yung microscopic characteristic. Okay? Etc. Phenotypic yon. Ano naman yung genotypic? Ito, hindi niyo to gagawin sa lab. Okay? Sa molecular diagnostic niyo pa to i-discuss. Molecular biology. Okay? In your third year, second semester. Here, you will be utilizing molecular techniques to identify, halimbawa, yung DNA sequence, yung genomic distances, yung gene composition, nucleic acid bases, etc. Understood? So, for this semester, we will be focusing on the phenotypic laboratory identification. Malinaw ba yon? Okay. Next, sa public health microbiology naman, so kakatapos yung karamihan sa inyo, kakatapos lang ng Biostatistics and Epidemiology, right? Ano ang goal natin sa public health? Mag-prevent at mag-control, right? So, kung sa medical micro, diagnosis, treatment, laboratory identification sa diagnostic bacti, sa public health microbiology naman, ang goal natin or ang focus natin, prevent and control the spread of diseases. Understood? Paano natin mape-prevent, paano natin makokontrol yung pagkalat nung communicable or nung infectious diseases sa community. Okay? Next, immunology. Immunology, so this is the study of our immune system. Why is why is the study of immune system under microbiology? Alam niyo ba na pag pumasa kayo dito, ngayong semester na to, next semester, matitake nyo ang IMSE. Okay? Which is Immunology Serology course. So, bakit prerequisite ng immunology ang bacteriology? Kasi ang immunology, guys, is also part of the infectious process. Okay? Later on, i-discuss ko sa inyo paano ba nangyayari ang infection. So, a very big part of that process is our immune system. Okay? So, our body, tandaan nyo to, every time na may papasok na foreign body sa katawan natin, our immune system is ready to protect us by producing substances, halimbawa, mga antibodies, okay? Cells, halimbawa, mga phagocytes, na magpoprotekta sa atin against the infection. Okay? Next, industrial microbiology. So, ito yung mga
ito yung paggamit or they utilize bacterial or any microbial metabolism to produce a product. Halimbawa, antibiotic. Yan. Paano ba tayo nagpo-produce ng product na antibiotic? Galing po ito sa microbial metabolism. Okay, example, kilala nyo si penicillin. Saan galing si penicillin? Penicillin is derived from the active metabolites of penicillium. Kilala nyo si penicillium. This is a fungus. Okay? Fungus po yung penicillium na yan. Ibig sabihin, may mga product tayo na ginagamit in our day-to-day life, no, na galing sa microbial metabolisms. Ito nga po yung example. Okay, I'll give you one common example. Bread. Araw-araw, kinakain mo yung bread na yan. So, paano nangyari na product ang bread ng microbial metabolism? Kasi po, gumagamit tayo ng yeast. Ito yung pampaalsa natin. 'Di ba? Ano pa? Wine. O kaya mga alcoholic beverages. O, paano naman na-involve ang mga microbial metabolism dito? Di nag-ferment sila ng organic substances. Paano nangyari yon? O halimbawa, familiar kayo sa beer. Ang beer galing yan sa malt. Ang malt ay rich in carbohydrate. So kapag na-ferment ang malt, okay, na-ferment, magpo-produce yan ng acid at saka ng alcohol. Etong alcohol na yan, yan yung nagiging alcoholic na alcohol content nung beer na alcoholic beverage. Naintindihan? So, kung wala yung mga microorganism, walang magfo-ferment ng mga alcoholic beverages natin. Wala tayong wine, wala tayong mga whiskey, wala tayong beer, etc. So kapag sa ganitong paraan mo ginamit ang mga microorganism, it's called industrial microbiology. Understood? Okay. Next, agricultural. Pag ginamit mo yung bacteria, fungi, parasite, viruses sa farm animals or sa crop. Okay, I give you an example. Gumagawa ba kayo ng compost? Halimbawa, yung mga pinagbalatan ng mga prutas o kaya ng mga what do you call this? Gulay. Di ba binabaon yan sa lupa? Okay? Ginagawa siyang pataba. Right? Because the microorganisms in the soil decomposes these organic substances para ma-return, para maibalik yung nutrients dun sa soil. Tapos gagamitin nila yon as fertilizer. Okay? So, di ba yung mga manure, right? Nung mga animals, ginagamit din siyang fertilizer. Paano nagiging fertilizer yon? With the help of the microorganisms. So, pag ginamit mo yung microorganism sa farm animals at sa crops sa farm, then that's called agricultural microbiology. We can also study microorganisms from the environment. Sa water, aquatic. Sa soil, this is soil. Okay, terrestrial parts of our planet. Geomicrobiology, microorganisms in the Earth's crust. Ito naman, outside our planet. Outside Earth. Microorganism outside Earth. Halimbawa, nag-study ka ng microorganism na galing sa moon. No? Nag-sample ka or nag-study ka ng organisms
galing sa outer space, galing sa Mars, etc. So you call it astrobiology or exobiology. Okay, but of course, as medtech, syempre, focus tayo sa diagnostic bacteriology. Understood? Okay, and that is what you're taking up right now. Diagnostic bacteriology or simply clinical bacteriology. Now, let's move on to the historical foundations of microbiology. Starting with, sabi nga nila, seeing is believing. Anong ibig sabihin nun? Siyempre, okay, kailangan mo nang makita natin yung existence para masabi mo na talagang merong ganitong organism. So ang tanong, sino yung unang nakakita sa mga maliliit na organisms na to? So that would be Antony or Anton van Leeuwenhoek. Okay? Ma'am, sa quiz po, ano po gagamitin? Antony or Anton? Actually, kahit alin dyan would be acceptable. Okay? Kasi po, sa ibang references, kasi yung pangalan niya guys, is a Dutch name. So, pag tinranslate siya sa English, no, nagiging Anton, okay, or yung iba, nagiging Anthony. Parehas lang naman yan na acceptable. So, he is a Dutch microscopist. So, pag sinabi nating microscopist, nag-invent o gumawa ng microscope. Okay? Na unang nakakita ng live, buhay na bacteria at protozoa. Okay, ano yung protozoa? Protozoa is a single-celled parasite. So, kumuha siya ng sample sa rainwater, okay? Tubig ulan, well water, yung galing sa well na tubig, yung mga specimens niya from the, halimbawa, bodies of water, from the sea, no, from the river, etc. Tapos tinignan niya gamit yung microscope niya. Nakita niya etong mga bacteria at protozoa, but of course, hindi niya muna yan tinawag na bacteria, protozoa. Malay niya ba dyan? Right? He called it animalcules. Buhay eh. They are moving, but very small. Kaya tinawag niyang animalcule. Maliliit. Okay? Na animals. Understood? So, but of course, nowadays, we call it bacteria. So, because of that, he was called as the father of bacteriology and as the father of protozoology, or generally known as the father of microbiology. Clear? Okay, paano niya nakita yun, ma'am? Kasi yung microscope niya, guys, kayang i-magnify yung object up to 300 times. Specifically, 26 to 266 times magnification. So, yung magnification na yan, enough na po yan para makita yung presence netong mga microorganisms na to. Okay. Then, in 1684, he created the first drawing of the bacteria. Okay? Siyempre, at that time, wala pa namang picture. Paano nila i-record, di ba? Yung mga discoveries nila. So, all the discoveries before, no, are recorded by drawing. So, in 1684, yun nga, naka-record si Anton van Leeuwenhoek, nakagawa siya ng drawing ng bacteria. Paano niya nagawa yon? Kasi nakita niya under his microscope. So if you will ask me, ma'am, siya po ba ang unang gumawa ng microscope? Hindi po. Okay? No. Hindi. It's actually Descartes. Yung may similar na description ng microscope ng ginawa ni Anton van Leeuwenhoek. Bakit ma'am si Descartes, kung parehas lang naman pala sila at nauna si Descartes, bakit hindi niya nakita yung bacteria at protozoa? Magkaiba po yung lens ng microscope nila. Parehas ng body, magkaiba ng lens. Okay? Yung lens nung kay Descartes, mababa yung magnification.
magnification. Okay, mas mababa. So, ibig sabihin, kung mas mababa yung magnification, hindi niya makikita. Right? Hindi niya makikita yung mga bacteria na yan at mga protozoa. Kilala niyo si Robert Hooke, di ba? Si Robert Hooke ang unang nakapag-describe ng cellular structure. Cell pa lang ha, cell. Okay? From the tree bark, and he called it little structures. Okay? Tapos, ginamit niya yung single lens microscope niya. So, sa microbiology, anong naging contribution ni Robert Hooke? Dahil din sa microscope niya, nakakita rin siya ng another microorganism which we call nowadays as mold. Mold is a form of fungi. Okay? It is a form of fungi. Now, what are those fungi na nakita ni Robert Hooke? Aspergillus and Mucor species. I repeat, Aspergillus and Mucor species. Understood? Okay, next. O di na, meron nalaman na natin, no? Merong mga maliliit na animals. Right? Sabi ni Anton van Leeuwenhoek. Ang curiosity ng tao after that, tatanungin, saan nanggaling? Right? What is the origin of these small animals? Pupunta na tayo dito. Are you familiar with spontaneous generation? Pag sinabi natin spontaneous generation or otherwise known as abiogenesis, the beginning in the absence of life. In short, or in other words, yung mga living things daw nanggaling from non-living things. Do you believe that? Si Louis Pasteur at that time, hindi siya niniwala. Okay? He did not believe it. But mind you guys, maraming naniwalang scientists dyan debate yan dati. That's a very controversial theory before, during their time. Pero si Louis Pasteur, di yan nagpapatinag, di siya naniniwala. Pinatunayan niya naman na hindi totoo ang spontaneous generation. Okay? Paano? Familiar po tayo dito sa experiment na to? Yes or no? Familiar po kay sa Pasteur's experiment. Thumbs up if yes, thumbs down if no. Hindi pa. Okay. So, paano pinatunayan ni Pasteur, okay, na hindi totoo ang abiogenesis? Okay? Una, dito sa setup niya, i-represent muna natin yung living and non-living. Okay? So, yung living thing dito, yung microorganism. Sabi niya, kung totoo ang spontaneous generation, okay, manggagaling ang microorganism mula sa broth, which is the non-living thing in this concept. Okay? So, kung totoo ang spontaneous generation, from the broth, mag-a-arise ang mga microorganism. So, at the beginning of the experiment, pinakuluan niya muna yung broth. Okay? Dito sa Swan neck flask. Ano yung reason? Bakit niya binoil yung broth? Kasi, according kay John Needham, boiling liquid or boiling the broth will kill all the microorganisms in it. So, syempre, at the beginning, kailangan sterile yung environment. Pag sinabi nating sterile, walang buhay na cell. Okay? Para mapatunayan talaga natin na kung tutubo man yung microorganism mula sa broth, right? At the beginning, wala muna dapat siyang laman. Naintindihan? So, very specialized yung kanyang
flask. Kasi very unique. Dahil yung neck niya nakabend downwards. Di ba usually yung mga flask before, straight lang po siya. Correct? Ito nakabend pababa. What's the purpose? The purpose is that in the opening, dapat kung may papasok man na microorganism from the outside environment, matatrap dito. Okay? So, halimbawa, ayan, may papasok na mga microorganism. Hindi po sila totally makakapasok, matatrap lang sila dito sa dulo. Naintindihan? So now, okay, may dalawang versions. Okay? Yung una, sinira niya yung flask. Okay? Pangalawa, remained intact. At the end of the experimentation, yung broken, may tumubong microorganism or may presence ng microorganisms. Yung intact, still, walang laman. Kung ang spontaneous generation ay true, ano dapat ang mangyayari? Kung totoo ang spontaneous generation, dapat both. Sira man yan, okay? If spontaneous generation is true, dapat parehas na may microbe. Understood? Bakit? Kasi, sabi mo, galing sa broth. Galing sa non-living, yung living thing. Clear? Kaso hindi ganun yung nangyari. Dito sa broken, meron. Dito sa intact, wala. Okay? Ano daw ang conclusion? Sabi ni Louis Pasteur, hindi kasi galing sa broth yung microorganism. Galing sa labas. Galing sa air. Naintindihan? Paano nang galing sa air? Ito, nung sinira mo, pumasok yung microorganism. Okay? Ito naman, nung hindi mo sinira, okay, tinrap lang nung ating swan neck flask sa opening yung mga nasa labas, kaya wala pong pumasok sa loob. Do you get it? Malinaw po ba? So, napatunayan niyang hindi galing sa broth. Hindi galing sa non-living, yung living. Okay? Now, ma'am, if you will ask, ma'am, siya lang ang hindi naniwala? No, marami pa sila. Okay, marami pa silang hindi naniwala sa spontaneous generation at madami ding naniwala sa spontaneous generation before. Okay? But Louis Pasteur is the most famous one. Sabihin na lang natin siya yung pinaka-recognize sa lahat. Okay? Next, pag-usapan pa natin yung iba pa niyang contribution. Guys, kapag minumute ko yung microphone, ibig sabihin nun, nagka-cough lang ako So, you excuse me sa sa mga instances na yon. Okay, so, kaya kayo guys, mag-ingat kayo You take care of yourself, especially ngayon, parang may aircon sa Pilipinas. Sabi nga nila, United States of the Philippines, bumaba yung temperature. So, naging susceptible ako sa infection. Ay, alam nyo ba, 21 degrees kagabi. Ayaw nyo pang gusto nyo pang magbagyo dito sa atin. Bagyo na. Yeah, 21 kagabi. 21, 22, 23, mga ganun. Huwag na kayo magbagyo. Valenzuela pa lang. Valenzuela pa lang, bagyo na. Okay. Mag-ingat nga lang kayo, Kasi guys, you are exposed to different microorganisms in the laboratory. That's why you have to maintain your strong immune system. Okay? So, proceed na tayo sa ibang contribution ni Louis Pasteur. Una, nag-contribute din siya sa germ theory. Okay, anong ibig sabihin, ma'am, ng germ theory?
So this means that specific microbes cause specific disease. Okay? Ibig sabihin, bawat organism, merong specific na disease na kinokos. So, contribute lang guys ha, hindi siya yung primary proponent. Okay? Next, nakapag-develop din siya ng, sorry, nakapag-develop din siya ng vaccines against chicken cholera, swine erysipelas, and then also anthrax para sa mga animals. Tapos, he also discovered that microorganisms are capable of producing fermentation products. Okay, ano yung fermentation products na yan? Okay, halimbawa, bacteria, ginamit niya yung carbohydrate. Okay? Carbohydrate. So, nag-biochem naman na kayo, 'di ba? So, alam niyo na yung mga abbreviations natin sa mga carbohydrate, protein. So, CHO is carbohydrate. Okay? Kapag na-ferment ng microorganism ang carbohydrate, ito po yung fermentation product. May napoproduce na acid at may napoproduce na alcohol. So, na-discover yan ni Louis Pasteur. One more thing. He used the word aerobes and anaerobes. Ano naman yon? Kapag ka sinabi mong ang organism ay aerobe, nagre-require siya ng oxygen para mag-grow. Understood? Pag sinabi mong anaerobe, opposite. Ito naman yung mga microorganisms na ayaw nila ng oxygen para tumubo. Okay? Next, nag-discover din siya ng microbial control. Anong ibig sabihin ng microbial control? So, microbial control is a process that kill microbes. Okay? Napapatay ng napapatay nung process yung microorganism. Ang tawag dun sa process na ginawa niya, named after him, is pasteurization. He did that by heating liquid. Halimbawa, mga milk. Milk ang pinaka-common na sinasubject natin for pasteurization. 63 to 65 degrees Celsius for 30 minutes and 73 to 75 for 15 seconds. O para saan yan? Hindi yan boiling temperature guys ha. This is only a disinfection process. So kasi may dalawang type ng microbial control. Sterilization at saka disinfection. So kapag kayang patayin all life forms except spores. Mamaya i-discuss ko yung spore na yan. You call it disinfection. Pero pag sterilization can kill all life forms including spore. Pag kayang patayin lahat, including the spore itself, no? You call it sterilization. Ang pasteurization ay disinfection lang. Mababa lang kasi yung temperature nito. Hindi kayang pumatay ng mga heat resistant, no, na bacteria na may spore. So mamaya i-discuss po natin yung spore na yan. I repeat, pasteurization is only a disinfection process. Understood? Okay. Next, ano pa po ba? Okay, eto na. Pag-usapan na natin yung spore. Ma'am, paano po ba? At ano po ba yung spore na yan? Okay. So, si John Tyndall, for a while lang ulit.
Si John Tyndall, di ba sabi ni John Needham, naalala niyo si John Needham? Sabi niya, pag pinakuluan mo yung broth or yung liquid, mamamatay yung mga microorganism. Right? Si John Tyndall, on the other hand, na-discover niya, hindi pala lahat ng bacteria, hindi pala lahat ng microorganism madaling mamamatay by heat. Okay? Kasi, yung ibang organism, katulad ng bacteria, merong endospore. Ano yung endospore? Or simply, spore. So, halimbawa, ito yung bacterium. Yan. In-expose mo sa high heat. Okay? In-expose mo sa high heat. Hindi po agad yan mamamatay kasi it will produce a spore. No? Parang cover siya para protektahan yung bacterium from the high heat. Kaya siya tinawag na heat resistant. Pinoprotektahan niya yung bacteria para hindi agad mamatay. Understood? So, again, pag sinabi mong sterilization, ano to? It is a microbial control process. Right? Which kill all life forms, including spore. Kapag disinfection, exempt. Pero pag kayang patayin even the spore, that is called sterilization. Malinaw po ba? Okay, now, you have to remember this. May dalawa lang pong bacterial genera na nagpo-form nagpo-form ng spore. Tandaan nyo, B, C. Guys, if I were you, while we are doing the lecture, you study na. Start studying. Because in the coming days, mas marami pa tayong idadagdag na pangalan ng bacteria. Okay? And pag hindi nyo to memorize by heart, halo-halo yan. Okay? Pag nagsama-sama nyo na siyang i-review. And also, to manage your time when you're studying, hindi yung kung kailan may quiz, tsaka kayo mag-aaral. So, during the lecture pa lang, you start na memorizing names of bacteria. Okay? So, for example, dalawa lang ang nagfo-form ng spore. Okay? Tandaan nyo agad, B, C. That's our mnemonics. Okay? Bacillus and Clostridium. Those are the names. Okay? Clear? Genera po yan ng spore-forming bacteria. Wala na pong ibang spore-forming. Okay? Yang dalawa lang na yan. So, kapag sinabi mo na yung environment ay sterile, ibig sabihin, walang kahit anong life form doon sa environment na yon, including spore, wala rin, viral particle, wala rin. Understood? Okay. Next, pag-usapan natin tong aseptic technique. Question, ano na yung mga aseptic technique na ginawa ninyo sa lab? May mga, of course, ginawa kayong aseptic technique, di ba? Naalala ninyo? Ano yung sabi ni Ma'am Pam na aseptic technique na ginawa ninyo? Just give me one. Wala kayong maalala? Ginawa niyo sa lab? Aseptic technique. Pagpapass through flame ng ano? Flaming ng rod. Very good. Ano pa? Anong pinapass through ninyo sa flame? Inoculating loop. Flaming ng rod. Okay? Yung pag-direct flame nung inoculating loop,
Right, yung slide. 'Di ba, pina-pass through flame ninyo. Ano pa? Ano pang aseptic technique? Na before na-discover, hanggang ngayon ginagawa niyo pa rin. 'Di kayo naghugas ng kamay? Yan. Okay? Washing ng kamay. Pag-disinfect ng table, pagsusuot ng PPE. Very good. Hand washing. Okay. So, anong purpose ng hand washing? Anong purpose ng flaming ng rod? So, pag sinabi nating aseptic technique, guys, you want to reduce the presence of the microbes. Okay? You want to reduce the presence of the microorganism that is present on that particular environment. Okay? Ngayon, basta-basta na lang ba naimbento ng mga tao yung mga nabanggit ninyo na procedure? Okay? Hindi po. May pinanggalingan po yung concept. Okay? Ito po sila. So there are 3 important persons which actually provided, no? Or laid the foundation for the aseptic technique that we knew today. So halimbawa, si Dr. Oliver Wendell Holmes, na-observe niya kapag yung pregnant, nanganganak siya sa bahay, lesser yung tendency na magkaroon ng infection. Rather than pag nanganganak siya or nanganganak yung mga pregnant women sa ospital, mas prone sa infection. O ano yung reason behind it? Of course, ospital, mas maraming pwedeng exposure. 'Di ba? What else? Si Dr. Ignaz Semmelweis, siya po yung tinatawag nating father of hand hygiene. Bakit? Siya po kasi nag-implement ng hand washing. Okay? So, ganito po yung kwento. Guys, ikukwento ko na lang para madali, Nung time na yan, imagine niyo during this time, wala pang concept ng hand washing sa mga healthcare facility. Okay? Ngayon, napansin ni Dr. Semmelweis, yung mga physician galing sa autopsy room. So, syempre, they handled dead bodies, di ba? Afterwards, they will directly go to the maternity ward. Anong gagawin nila sa maternity ward? Magdi-deliver ng baby. Okay? Without washing their hands. Anong nangyari sa mga babaeng pinaanak? Nagkaroon ng tinatawag na child bed fever. Okay? Child bed fever. So, sabi niya, bakit nagkakaroon ng infection? And then, he knew, baka yung mga physicians ang may dahilan. Okay? Kasi try to imagine, they're handling dead bodies from the autopsy. Then they go to the maternity ward, then they will handle women and children, right? Or women and newborn babies. Okay? So sabi niya, bakit hindi maghugas ng kamay bago mag-transfer sa maternity ward? And after the implementation of the hand washing, etong child bed fever, bumaba yung cases. So it was new, no, right then and there, na ang reason ay yung paghuhugas ng kamay. Guys, bago mag-start ang activity ninyo at pagkatapos, kahit pa sabihin ninyong naka-gloves kayo, maghugas ng kamay. Otherwise, hindi nyo alam, mamaya nabutas yung gloves ninyo, you're handling live bacteria. For your information. Okay, nag-handle po kayo ng buhay na bacteria. Hindi sa tinatakot ko kayo, this is just a precautionary measure. Now, if you do not wash your hands after, and halimbawang nabutas yung PPE nyo na yan, okay, maaari pong ma-infect, okay, kayo. Or kung hindi man kayo, makahawa kayo sa bahay ninyo.
sa mga kasama ninyo sa bahay. Even your things, guys. Ballpen ninyo, okay? Yung mga ginagamit ninyo ng mga materials, yung inyong mga, ano bang tawag doon? Pencil cases, basta lahat ng nilabas ninyo sa table. Okay? During the activity, make sure i-disinfect ninyo afterwards. Ano yun, ma'am? Lalagyan namin ng Zonrox. Zonrox daw ang pang-disinfect ninyo. Okay? You can buy your own Lysol. Okay? Pwede kayong may maliliit na Lysol, guys. Okay? You can bring it on your own para lang for your own protection. Lahat ng gamit during the laboratory na ginamit ninyo, personal things, you disinfect it afterwards and then you wash your hands. Okay? So, just to be safe. Kasi nga, pathogenic bacteria yung hinahawakan ninyo. Alright? Yung mga nagkukos ng toxic shock syndrome, yung nagkukos ng scarlet fever, o di ba, hindi nyo alam yung mga infection na yon. So, baka magkaroon kayo pag hindi tayo properly nag-perform ng precautionary measures. Okay? Next, si Joseph Lister naman, ginawa niya, halimbawa, ito yung wound. Okay? Ito yung lesion or wound. So, of course, lalagyan yan ng dressing. Halimbawa, yung mga gauze. Tapos, nilalagyan niya pa yan ng additional na chemical. So, para saan yung chemical na yan? Okay, that is to avoid or to prevent further contamination of the wound. Okay, so that is another form of aseptic technique. Yung chemical, it will prevent the contamination or presence of microbes on the lesion. Okay? So, silang tatlo silang tatlo yung important na individuals or scientists na nag-contribute para ma-develop natin until today yung mga tinatawag nating aseptic techniques. Alright? Next, punta tayo kay Robert Koch. So, di ba sabi ko kanina, contribute lang si Louis Pasteur sa germ theory. Kasi ang primary proponent ng germ theory ay si Robert Koch. Malinaw po ba? Okay. Anong ibig sabihin ng germ theory? Specific microbes cause specific disease. But you have to remember, not all diseases are caused by microbes. Only yung mga infectious diseases. Okay? Ano pang naging contribution ni Robert Koch? Okay, kilala niyo po ba si Mycobacterium tuberculosis? Ito yung causative agent ng tuberculosis. Si Vibrio cholerae, yung causative agent ng cholera, at si Bacillus anthracis. Si Bacillus anthracis po ay spore-forming bacteria. Okay? This produces spore. Anthracis. Yan. Bacillus anthracis. Letter C po yan. Okay? Bacillus anthracis. So, siya yung nakadiscover nung isang particular na bacterium, which is the Bacillus anthracis, which is capable of forming the spore. Okay? So, yan naman yung mga naging contribution ni Robert Koch. And by the way, nakita nyo na po yung pinost ko sa Google Classroom, additional na lecture material ninyo for today's discussion. So, that includes yung mga iba't iba pang scientists and their contribution in the field of
bacteriology or in the field of microbiology. So, ma'am, kasama po ba yan sa quiz next week? Of course, kasama po next week. Okay? Sige. So, proceed na po tayo. Okay, pag-usapan na po natin yung iba't ibang microorganism. Starting with the bacteria. Tandaan, ang reproduction ng mga bacteria, reproduction, is only asexually. And the specific process is called binary fission. Malinaw? Binary fission. Asexual yan Then 'di ba sabi natin kanina ang mga microorganism pwedeng single, pwedeng multi-cellular. Ang bacteria only unicellular. Klaro po? And remember, under sila ng prokaryote. So kung under sila ng prokaryote, wala silang complete. They lack complete cellular organelle. They don't have the nucleus with nuclear membrane, pero meron silang nucleoid region. Wala rin silang mitochondria, wala rin silang endoplasmic reticulum, pero meron silang ribosome. Malinaw for the bacteria? Okay. Next, pag-usapan natin ang parasite. Sa parasite naman, eukaryote. Bakit eukaryote? Kasi kompleto yung cellular organelles nila. Now, the parasites are of two forms. Meron tayong unicellular at multicellular. Ulitin ko ang bacteria, unicellular lang. Ang parasite, pwedeng protozoa or worms. Protozoa are unicellular, worms are multicellular. Clear? And these organisms are categorized according to their locomotive structures. Ibig sabihin, may mga group ng parasites na kapag ang kanilang locomotive structure ay flagella, tinatawag natin silang flagellates. Kapag cilia, ciliates. Kapag pseudopodia, we call them the mga entamoeba. Anyway, hindi niya na kailangang isulat yon. You will study parasitology next semester. O, di ba? Hindi kayo tatantanan ng microbiology the entire stay nyo sa third year. Okay? Hanggang second year. So, second year, may bacti kayo. Third year, first sem, may parasitology kayo. Third year, second sem, meron kayong mycology, study of fungi, and study of viruses, virology. O, di ba? Ang microbiology po, 3 semester ninyong kukunin. Nag-start lang siya sa bacti. Okay? And ano ba ang fungi? Sorry, I forgot to mention. Parasites are reproducing both sexually and asexually. Malinaw? Sexually and asexually. Next, fungi. Parehas din ang fungi, no? Eukaryote din sila. They also reproduce sexually, asexually. Okay, mayroon din silang dalawang form. Unicellular, multicellular. Yung uni are yeast, ang multicellular nila ay mold form. Naalala niyo yung nakita ni Robert Hooke? Mold. Okay, it is a form of fungi, which specifically a multicellular form. Okay, next. They are heterotrophic. Ang ibig pong sabihin ng heterotrophic, hindi nila kayang gumawa ng sarili nilang nutrients. They cannot make their own food. They obtain it from the environment. How? Meron po silang specialized structure. It's called hyphae. And that is absorbed, the nutrients are absorbed from the environment. Absorption yung process ni hyphae para makakuha siya ng nutrients. Malinaw po? Okay, again eukaryote ang fungi. Okay? Next, punta tayo sa viruses. Ang viruses naman, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, acellular siya. Bakit acellular? Wala po siyang kahit anong cellular organelle.
So if you will ask, anong meron? Nucleic acid at saka protein lang. So, paano yung reproduction nila? Sabi ko nga kanina, dependent sila sa host cell. Paano sila naging dependent? Tinatawag natin silang intracellular parasite. Okay, what does that mean? Pag sinabi mong intracellular parasite, yung virus, pumapasok sila sa loob ng host cell. And by the way, yung host cell na yan, specific yan okay? Imagine nyo ang virus, no? Ang kapal ng mukha nitong virus na to eh. Wala siyang kahit ano. Okay? Parang mga flood control, ikulong na natin yung mga yan. Ang kakapal ng fez. Okay, ganito yan. Para silang virus. They don't have anything. Right? They don't have anything. They don't have their cellular organelle para mabuhay sila. Okay? Ang ginagawa nila, choosy pa yan choosy pa, o 'di ba? Flood control project pa yung chinus nila. Okay, choosy pa yan pagdating sa host cell nila. Hindi pwedeng basta-basta siyang pupunta sa kahit anong cell. Hindi. May specific siya na host cell na gusto. Katulad ni HIV. Gusto niya ng CD4 cell. Ano ba yung mga CD4 cells na yan, ma'am? Okay? If you're familiar with T cells, mga macrophage, yan. So, papasukin niya yung T cell, papasukin niya yung macrophage. Anong gagawin niya, ma'am, sa loob? Intra, 'di ba? Papasok yan sa loob. Gagamitin niya lahat ng cellular organelle ni T cell. Gagamitin niya lahat ng cellular organelle ni macrophage. Wala akong mitochondria. T cell, i-generate, gamitin ko yung mitochondria mo, generate tayo ng energy. T cell, gamitin ko yung Golgi mo, gamitin ko yung ribosome mo, gamitin ko yung nucleus mo, ginamit niya na lahat. Okay? Para mag-survive lang siya, para makapag-reproduce. Eto pa malala. After niya mag-reproduce, akala mo iiwanan niya na lang si T-cell? Hindi, sisirain niya pa yan si T-cell. Okay? Sisirain niya pa yan si macrophage. That's how parasite they are, no? That's how parasitic they are sa mga host cell nila. Okay? So those are viruses. They are very small. Okay? Maliliit lang to, guys. Imaginein mo yung mga maliliit ngayon, mga bilyones na yung kinikita nila, no? Dati, my God. Alam nyo, tuwing nanonood ako ng news, parang ako nai-stress. Okay? Guys, when you become, sa mga nag-work na ngayon, nararamdaman nyo yan, yung mga tax. Oh my God. Imagine mo, kung kumikita ka ng 10,000, 3,000 na pupunta sa tax mo. 7,000 lang ang take home mo. Kasi 30% ang tax natin dito sa Pilipinas. Hindi pa hindi pa sila na kontento doon. Pagkakain ka sa Jollibee, pag mag-grocery ka, pag magbabayad ka ng kuryente, magbabayad ka ng tubig, lahat 'yon may tax, guys. Okay? Tapos wala ka namang makita, sakay ka ng LRT para kang sardinas, sakay ka ng jeep, nausukan ka na't lahat. There are things here in the Philippines that doesn't make sense for me. And ewan, dahil lang to sa virus, no, nag-rant si ma'am ng ng political. Pero sa totoo lang, when I discuss something like this, hindi ko talaga maiwasan yan. Okay, anyway, pasensya na. Maliliit po yung mga viruses, guys, They're very small. Hindi natin sila makikita using an ordinary microscope. Kaya guys, utang na loob, sa 2028, ano na ba ngayon? 2026, maawa naman kayo sa future ninyo. Okay? Pagka kayo nagtrabaho in the near future at mali yung binoto ninyo sa 2028, di good luck. Another 6 years of suffering. So, bumoboto na kayo, 'di ba? Matatanda na kayo, mga nasa 20 plus na kayo. So, boto ko tayo ng tama. Okay, 2028. Okay, anyway, hindi natin sila makikita sa ordinary microscope, guys, yung bright field. Kasi ang bright field, kaya niya lang i-magnify yung object
up to 300 times. Okay? Etong mga to, maliliit lang to. Nasa 10 nanometer lang to. 80 nanometer, 10 to 200 lang sila. Ang pinakamalaki, si Pox. Kilala niyo si Pox virus? Ito yung causative agent ng smallpox. Yan. Ito, 250 to 300 nanometer. Ito lang ang natatanging virus na nakikita natin sa bright field. The rest, electron microscope na yung ginagamit natin. Okay, the rest are electron microscope. Mas mataas ang magnification ng electron. Okay, so don't worry, every semester may microbiology naman kayo. So focus muna tayo this semester with the bacteria, then first semester of your third year, parasitology, second semester of your third year, your mycology and virology. Okay? Then, let's move on to the infectious process. So, paano po ba nangyayari ang infection? So, sabi ko nga kanina sa inyo, it is a process. So, first is, kailangan munang pumasok nung organism or microorganism sa katawan natin. Okay? But don't worry. Meron tayong protective layers. Okay? Hindi agad-agad makakapasok yan sa katawan natin. Okay? Hindi agad-agad makakapag-colonize yan. Pag sinabi mong colonize, hindi agad-agad makakapag-multiply. So when you say colonization, they already established sufficient number, no, sa specific anatomic site para mag-proceed sa step number 3, which causes tissue injury. After magkaroon ng tissue injury, magkakaroon na ng signs and symptoms or infection. Malinaw yon? Okay, ngayon, sabi ko kanina, immunology is part of microbiology. Correct? Or it's a branch of microbiology because our immune system plays, no, a very important role in the infection process. So, paano yon? For a while. Pagpasok ng microorganism sa katawan natin, we have several layers of protection. Number 1, we have a barrier. So ano yung pinaka-barrier natin? Your skin. Kaya make sure your skin is always intact. Kasi kung intact yan, hindi basta-basta makakapasok sa katawan natin or sa loob, no, nasa mga tissues mo yung bacteria. Okay? Or for example, in the laboratory, make sure may mga covering yung mga openings ng katawan mo, katulad ng mask. Kino-cover niyan yung nose at yung mouth mo. Okay? Yung laboratory gown ninyo, di ba? Long sleeves yon, mahaba, naka-button. Binoboton niyo ba yung mga lab gown ninyo? Dapat naka-button yan kasi fully covered po dapat yan. Okay? Wala pong naka-expose na kahit anong material. Okay? Close ang shoes. Kasi yung PPE na yan is serves, no, as your barrier as well para hindi makapasok yung bacteria or yung mga microorganisms sa katawan natin. Ma'am, paano kung na-breach yung barrier? Na-breach. Okay? Halimbawa, nakalimutan mong mag-mask. Halimbawa, may sugat ka, hindi mo kinover. Okay? So, don't worry, may second line of protection pa tayo, which is your immune system. Okay? Your immune system will protect you from this, naalala niyo yung substance, for example, antibody, yung mga phagocyte, don't worry, papatayin nila yung foreign body na yan. Anyway, yung mga microorganism, foreign body yan. Okay? Hindi kilala ng katawan natin yan, kaya anything na hindi kilala ng katawan natin, anong gagawin ng immune system? It will eliminate it. Sisirain niya yan. Okay? So ngayon, kapag successful ang immune system, walang colonization, walang tissue injury, walang infection. Paano kung na-breach? Okay, di tutuloy-tuloy yan. Magko-colonization, mag-i-injury, mag-i-infection. Kaya yung immune system at saka barrier na yan, very important yan para hindi matuloy yung infectious process.
Ma'am, paano kapagka natuloy? Step 1, step 2, step 3, step 4. O di ang tawag mo dito sa microorganism na 'to, pathogen. Understood? You call it now pathogen because it was now able to cause infection. Klaro po. Okay? Now, okay na, pathogen, pwedeng bacteria, virus, fungi, parasite na nag-cause ng disease. Okay. Now, are you familiar with normal flora? Alam nyo ba na meron kayong mga renters sa katawan ninyo? Right? Meron kayong mga living organisms. Okay? We call it the normal flora, indigenous flora, resident flora, normal microbiota. So, tandaan ninyo, doon sa infectious process, nakapasok na sila sa katawan nyo. Okay? Actually, nakakolonize na rin sila. Okay? Hindi nga lang sila nagkukos ng tissue injury, hindi nga lang sila nagkukos ng infection. Generally kasi, hindi sila nagkukos ng infection. Hanggang dito lang sila sa colonization. Klaro po ba yon? Okay nga, now, may mga area sa katawan mo na sterile. Ang ibig sabihin ng sterile, walang normal flora. Non-sterile, may normal flora. So, ito po yung mga example ng non-sterile sites. Ito yung example ng sterile sites. Okay, anything that comes from these sites, no, magpo-produce ng non-sterile specimens. Ito naman, sterile specimens. So, halimbawa, si blood, si CSF, sterile yon. Okay? Pag nag-aspirate ka ng urine from the urinary bladder, okay? Urine from the urinary bladder, nag-aspirate ka, si urine, sterile. Pero, kung yung urine, kinuha mo sa midstream clean catch. Alin midstream clean catch? Nakapag-sample na ba kayo ng urine? Yung nilagay nyo sa cup? Right. That's non-sterile. Why non-sterile? Kasi dumaan na po yan sa ureter. From the urinary bladder, dumaan siya sa ureter na may mga normal flora. Yung midstream na urine, that's now considered non-sterile. Understood? So, yun lang naman yung rationale doon. Kapag galing siya sa non-sterile site, yung specimen, non-sterile. Pag galing siya sa sterile site, yung specimen, sterile. Clear? Okay. Now, pagka ba normal flora, posible ba siyang maging pathogen? Of course, pwede. Okay, paano po nangyayari yun? Halimbawa, number 1, bumagsak yung immune system. Guys, tandaan nyo, nasa colonization na sila. Right? Nasa colonization na sila. So ano na lang ang hinihintay nila? Chance nila na mag-cause ng tissue injury. At makakapag-cause sila ng tissue injury pag wala ng bantay. Umagsak na yung immune system eh. Okay? So, pagkatapos ng tissue injury, ayan na, mag-cause na siya ng infection. Okay? Mahanap lang siya ng chance. Humahanap lang siya ng opportunity. Okay, reason number 2, nag-transfer ng site. Okay, halimbawa, di ba pag nagve-venipuncture kayo, nag-aseptic technique kayo sa skin, dun sa venipuncture area. Why do you do that? Because the skin contains normal flora as well. So meron diyang Staphylococcus aureus, meron diyang Staphylococcus epidermidis, so micrococcus, etc. Kung hindi mo yan pa-performan ng aseptic technique at basta ka na lang tutusok ng needle, saan mapupunta yung normal flora? It will go to the bloodstream. Okay? Magta-transfer ng site. Yung normal flora na non-pathogenic sa skin, magiging pathogenic siya pag nakarating siya ng bloodstream. Transfer of site. Okay? Eto, girls. Madalas ko tong tinatanong. Okay? Paano kayo naguhugas?
ng inyong reproductive organ? Letter A, from the vagina, yung direction, okay, papunta sa anal area, papunta sa baba. Okay? Letter B, from the anal area to the vagina. Okay? Letter C, ito ay natawa lang din ako nung sinabi sa akin ng student, nung tinanong ko, paano kayo nagwa-wash, girls? Pasigzag daw. Paganyan. Paganyan daw. Okay? So, girls, paano ba dapat? A, B, or C? Letter A. That's correct. Alam nyo, sa setting, no, sa setting natin, sa clinical setting, ang pinaka-common na gender pag UTI, babae. Okay? Hindi dahil kumakain ng maalat, hindi umiinom ng tubig. Pwede, that could kumbaga add, okay, or that could affect, but rather it's more on the hygiene. Kapag mali yung way mo, imaginein mo, kukunin mo sa anal area yung normal flora, tapos pupunta sa vagina, magkakaroon talaga ng transfer. So, magkakaroon ng UTI. So, the proper way, lagi, one direction lang hindi pwedeng dalawa. Oo nga, pababa, tapos hahatakin mo rin naman pataas. So, that's wrong. Okay? Only one direction. Okay? Sa mga lalaki, wala namang problema. Okay? Kasi, yung, yung kanilang reproductive organ, right? Malayo naman yung opening from the anal canal. Okay? Next. Skip ko na tong mode of transmission. Alam ko namang alam nyo na to. Pag sinabi nating direct transmission from the reservoir, pag sinabi nating reservoir from the source, directly napupunta sa host. So ano ba yung mga reservoir ng mga microorganism? Pwedeng ang microorganism manggaling sa human, animals, environment. Environment includes air, water, as well as soil. Kapag indirect, pag indirect, may intervening agent between the reservoir and the host. Ano yung mga intervening agent? Pwedeng mga inanimate object, pwedeng vector, 'di ba? Pwedeng water, pwedeng food, etc. So, pag halimbawang nakainom ka ng contaminated na water, okay, from the reservoir, then yung water na inom to the host, pwedeng matransfer yung infection or pwedeng matransfer yung agent. Nakagat ka ng vector, mosquito, flea, ticks, that is another transmission, indirect transmission. Ito po yung mga iba't ibang example. So, you know that already. So, pakiaral na lang po ito. I'll leave that to you. Also, this one. Alam kong familiar na kayo sa incidence, prevalence, endemic, outbreak, pandemic, epidemic kasi kakatapos nyo lang ng Bio-E. Okay? Pag-usapan natin tong true at opportunistic pathogen. Ito lang yan. Simplify lang natin. Pag sinabi mong true pathogen, yung pathogen nag-cause ng infection sa healthy individual, sa immunocompetent host. Naintindihan? Ang opportunistic, on the other hand, nag-cause ng disease sa immunocompromised host. Kaya siya tinawag na opportunistic. Kumuha lang siya ng opportunity, bumaba yung immune system ng patient, nag-cause siya ng disease. You call it opportunistic pathogen. Pero kung through yung pathogen, kahit healthy, immunocompetent, makakapag-cause ng infection. Malinaw? So, you already know opportunistic infection. Okay? Okay. Pag-usapan natin yung host defense. So, there are two types of immune system. We have the innate or natural, and then we have the acquired immunity. Now, there are two types of response.
whether it is specific or non-specific. Ang innate, non-specific. Anong ibig sabihin, ma'am, ng non-specific? Okay, sinabi ko na to sa inyo kanina. Kapag foreign body, hindi kilala ng katawan natin, right? Anong gagawin ng immune system natin? It will eliminate, no, the foreign body. Now, anong ibig sabihin ng non-specific response? It means that as long as it is foreign, it will eliminate it. Malinaw yon? Basta hindi kita kilala. Sabi ng phagocyte mo, okay? Sabi ng phagocyte mo, sabi ni inflammation, basta hindi kita kilala, you will be destroyed. Okay? Wag kang papasok sa teritoryo ko. Okay? As long as hindi kita kilala, you will be destroyed. Ano yung specific response? Kailangan kilala niya yung pangalan. Kilala niya yung identity bago niya sirain. Okay? So, mamaya pag-usapan natin yung specific response na yan. So, what are example of non-specific response under innate? 1, inflammation. Okay? Number 2, phagocytosis. So, pag-usapan natin inflammation. Nagkaroon na kayo ng pimple, di ba? So, naramdaman nyo na tong inflammation. So, bakit kayo nagkakaroon ng inflammation? Kasi gusto ng katawan mo ma-eliminate yung foreign body. Dadaanan niya ang redness, heat, swelling, and pain. So, a very good example is a pimple. Okay, di ba? Ito yung skin nyo. Yan, ito yung skin. Sorry. Ito yung surface ng skin. Yan, ito. Tapos, di ba meron tayong mga hair? Sa ilalim, yung hair follicle. Dito sa space na to, nagpo-produce tayo dyan ng sebum or oil. Kasi may mga oil gland tayo, di ba? Ngayon, yung mga bacteria, yan, bacteria, fungi, or any microorganism, pwede po yan ma-trap dito. Okay? Matatrap siya sa may follicle mo. Yan po yung common cause ng pimple. So, dahil nakapasok na siya, sorry, sa skin mo, sasabihin ng immune system mo, naku, may injury. May foreign body. So, anong gagawin niya? I-eliminate niya. How? Una, magkakaroon ng redness. Why? Magdadilate yung mga blood vessel. Bakit magdadilate yung blood vessel? Kasi kailangan mag-increase. Sorry. Yeah, walang problema. Okay. Anong sabi ko nga? Okay. Bakit may heat? Kasi nag-increase yung blood flow. Bakit kailangan mag-increase ng blood flow? Kailangan natin ng supply ng phagocyte, kailangan natin ng supply ng mga microbial substances, antimicrobial substances that will eliminate the foreign body. Kuha? Tapos, magsuswell. Syempre kasi dahil nag-increase yung blood flow doon, mag-accumulate yung fluid. Kaya 'di ba pag nagkaka-pimple kayo, nagkakaroon ng bump. Right? And then medyo masakit siya dahil nga nagkaroon ng swelling. Now, after that, magkakaroon ng repair. 'Di ba after few days nawawala naman yung pimple ninyo. Kapag nag-repair na po 'yan, sure na kayo na eliminate na yung foreign body. Okay? Eliminated na si foreign body. Kaya guys, pag nagkakaroon kayo ng pimple or nagkakaroon ng inflammation, that's a sign that your body is working. It is a sign that your immune system is working. So, do not interfere. Ano ibig kong sabihin, do not interfere? Pag may pimple kayo, huwag niyo i-prick. Pag may pimple kayo, merong dyang pus, 'di ba? Huwag niyo i-drain. Basta-basta. Okay? Because your body, your immune system is working hard to eliminate the foreign body and then you will interfere. Ay, tanggalin ko ang pangit. 'Di ba? Instead na
Instead na tingin mo tinutulungan mo yung pimple mo, hindi. Tinatanggalan mo ng chance yung immune system mo na tanggalin yung foreign body. Do you understand? So, let it be. Hayaan mo siya. It is a process. Understood? Okay? And number 2, of course, yung mga phagocyte. Yung phagocyte, they engulf, they digest the foreign body. Di po ba? So, inflammation and phagocytosis are two example of non-specific response. Clear? Punta na tayo sa specific response. Ano naman tong specific? Sabi ko nga sa inyo kanina, kailangan recognize niya muna. Kailangan kilala niya muna before elimination. Bago niya i-eliminate, kailangan, okay? Kailangan ma-recognize niya muna. Kailangan kilala niya yung identity ng foreign body. O, di ba? So, si antibody yon. Okay? Specific response si antibody ha, under ng acquired immunity. So, paano ba natin na-acquired ang antibody? Pwedeng passive, pwedeng active. Pag sinabi nating passive, antibody mismo ang binibigay sa patient. Okay? Vaccine. Nagpa-vaccine ka. Ang laman ng vaccine ay antibody. But mind you guys, kapag passive, temporary lang yung protection. Clear? Temporary protection lang yan. Ibig sabihin, magsasubside din yung effect niyan after few months. Depende sa immune system nyo. Okay? Pero kung gusto mo ng mas mahaba na effect, ang ibibigay dapat sa'yo, antigen. Para as the host, you will actively produce the antibody needed. Pag nagpa-vaccine ka at antigen ang laman, di ba minsan pag nagpapa-vaccine kayo, nilalagnat kayo? Okay? That is a sign na nagre-react yung katawan ninyo dun sa vaccine na binigay sa inyo. Ibig sabihin, gumagawa ka na ng antibody against the antigen. Okay? O kaya naman, pwedeng nagkaroon ka ng infection. Okay? So, dahil nagkaroon ka ng infection, yung mga bacteria, fungi, parasite, may dala-dala silang antigen, yung katawan natin as the host, gagawa ng antibody. So, kaya siya tinawag na active because the host actively produce the antibody. Do you understand? So, ang effect ng antibody ay specific. So, kailangan, pagka may antigen, kilala ni antibody si antigen. Kuha? Kasi kung hindi kilala ni antibody si antigen, wala siyang pakialam dyan. Hindi niya yan i-eliminate. Okay? So, yun po yung dalawang host defense mechanisms natin under our immune system. Okay? Next, okay na tong nosocomial. Ibig sabihin ng nosocomial, from hospital, community acquired, galing sa healthcare facility. Endogenous, ang nag-cause na organism ay normal flora. Kapag exogenous, yung organism galing sa external sources. Clear? Limbawa, nahawa ka ng virus from another student. Exogenous yon. Halimbawa, nahawa ka sa, tawag dito, nahawa ka from birds. Okay? So, exogenous yon kasi galing sa animal. Halimbawa, nakainom ka o kaya nagkaroon ka ng sugat, no? Tapos lumubog ka sa baha. So, galing po sa environment yung agent or yung organism. Exogenous yon. Pero kung normal flora mo mismo ang nag-cause ng infection, endogenous siya. Okay? So, any question with the previous topic? Introduction. May tanong po ba? Clarification or question? Okay na kayo? Sige.
Let's proceed. Bakit hindi na lang po i-kill, destroy, mga Hoy, grabe ka, wag. Bakit hindi na lang i-destroy yung mga guys, may effect din ang normal flora. Okay, ganito yan. Oo nga naman 'no, actually ngayon ko lang na ano yung question na yan. Ngayon ko lang na-encounter yan. Ma'am, ba't hindi na lang patayin yung normal flora para hindi na lang maging opportunistic, okay? May point, pero alam niyo mas naa-outweigh nung advantage yung disadvantage. What I mean is, mas napapakinabangan natin yung normal flora na yan. Okay? Paano? Okay, halimbawa, sa skin. Okay? 'Di ba minsan, um, 'di ba may normal flora sa skin? Siyempre hindi mo naman maiiwasan na may mga ibang organism na kakapit sa skin mo. Alam mo kung paano ka pinoprotektahan ng normal flora mo? Dahil, yung normal flora mo nakatira na sa skin mo, right? May dumating na bago. Yung bagong organism na yon, 'no, iko-colonize niya yung skin mo, right? Hindi niya basta-basta mako-colonize yun kasi may normal flora na dun. Sasabihin ng mga normal flora, "Uy, amin yung pagkain dito." Okay? Bakit ka nakikikuha ng pagkain namin? So, magko-compete silang dalawa. Siyempre, 'pag nanalo si normal flora, hindi dadami yung bagong bacteria. Kuha? So, hindi magkakaroon ng bagong infection. Yung normal flora mo, dahil nanalo sila, hindi naman sila magko-cause ng infection kasi normally, they're part of your skin. Nakuha? O kaya halimbawa, ganito, sa digestive system natin, may mga normal flora tayo dyan. One of the beneficial effect of normal flora, yung conversion ng halimbawa, iron, okay? Alam niyo ba na ang kinakain niyo na iron ay ferric form, okay? So, ang functional na iron ay ferrous. Sino nagko-convert ng ferric to ferrous? Yung normal flora natin sa GIT. So, in short, mas maraming gamit or mas maraming advantages ang pagkakaroon ng normal flora rather than sa disadvantage nila. Okay? Yun nga lang, yung disadvantage, pagka bumaba yung immune system natin, ayun lang, magkakaroon talaga tayo ng sakit. Kaya nga, what you need to do, you always have to maintain your immune system so that walang mangyaring imbalance, walang mangyayaring infection. Oo naman, may side effect yan. Halimbawa ganito, sumobra yung normal flora, ganito, halimbawa, um, ano bang tawag dito? Halimbawa, yung Streptococcus pneumoniae. Okay, Streptococcus pneumoniae sa throat ninyo. Okay, ngayon, sa mga vulnerable group, okay, vulnerable group, like for example, bata, matatanda, right? Di ba bumababa yung immune system nila? I mean, pag bata, bumababa talaga yung immune system. Matatanda, dahil nga sa age nila, no, affected yung kanilang immune system. Napapansin niyo sila yung madalas nagkakaroon ng pneumonia. Okay, bakit? Related pa rin 'to dun sa immune system, yung number 1 natin kanina, yung mababa na immune system. So, 'pag bumaba yung immune system natin, ang nangyayari sa kanila mas dumadami sila, kesa dun sa normal na number nila. So, once na naging excessive yung number nila because of the low immune system, they will produce infection. Okay? Halimbawa, ganito, sino nagkaroon sa inyo ng pigsa? Oy, ayaw umamin. Sino nagkaroon ng pigsa? Okay, ayaw umamin. Guys, normal yon, okay? Normal yon. Hindi ibig sabihin di ka naliligo. Well, partly, oo, kasama yon. Di ka naliligo. Oh, ganito, may mga area sa katawan natin na, um, aminin niyo na, mahirap ma-reach kapagka naliligo. So, hindi niyo nakukuskos.
Usually, yung mga part na mga singit-singit, 'di ba dun sila usually tumutubo? So, dahil hindi sila nababawasan sa area na yon, 'no, um, and favorable yung condition dun, mainit-init, alam niyo yun, moist. Saan niyo ba nakikita kadalasan ng pigsa, 'di ba? Sa mga areas na halimbawa sa may butt area, sa may, inguinal area, moist, medyo warm do'n, okay. And also yun yung mga areas ng katawan mo na hindi mo masyadong nalilinisan, okay. Aminin niyo na 'yan. Okay. Ngayon, puwedeng maging excessive sila doon, yung halimbawa mga Staphylococcus aureus, maging excessive sila do'n. Kaya po do'n kayo nagkakaroon ng boil, do'n kayo nagkakaroon ng pigsa. So yes, 'pag excessive yung number nila, makakapag-cause talaga sila ng infection. Kaya nga always maintain. Ay, halimbawa ganito, eh, ma'am paano 'pag nabawasan naman sila? May effect din po ba yun? Oo. Oo, may effect din yun. Halimbawa, nag-take ka ng antibiotic, okey? Sabi nung doktor, i-take mo yang antibiotic, 'di ba nagkaroon ka ng, bacterial infection, o 'di pinag-take ka ng antibiotic, ang sabi sa'yo 7 days. Ang mga Pilipino sigurista, eh. Gawin ko kayang ano, pala-desisyon sa buhay, gawin ko kayang ano, 10 days para sure, 'di ba? Eh, pero 7 days lang pinapa-take sa'yo. O anong nangyari? Pati normal flora mo, ibang normal flora mo mamamatay. Okey, halimbawa, sa skin mo, may normal flora A, B, C, D ka, okey? Excessive yung pag-take mo ng antibiotic, namatay si C, D, B, naiwan lang si A. Okay? Ano mangyayari kay A? Wala na akong kalaban. Okay, ano gagawin ni A? Magre-reproduce po 'yan, magmu-multiply 'yan, okay. At yang si A magiging pathogen 'yan. 'Pag hindi balance ang normal flora sa katawan mo, guys, mababa man 'yan or mababa or mataas yung bilang, that will result still to infection. So that's why maintain ng lagi. Maligo lagi para hindi magkaroon ng, pigsa, okey? Um, tawag dito, mag-take kayo ng vitamins, okay, para hindi biglang-biglang bumabagsak yung inyong immune system. Alright. Anyway, we will talk more about the infections when we go through the different genera. Alright? Let's start with microbial taxonomy. Mabilis lang naman to. Ang taxonomy are divided into 3 interrelated categories. So, meron tayong nomenclature. Ito po yung naming ng microorganism, identification, and classification. So, ito po, guided yan ng ICNP. Okay? Ano yung ICNP? ICNP is the International Code of Nomenclature of Prokaryote. Sila yung nagpo-provide ng guideline para pare-parehas tayo, standardize tayo, pag nagpapangalan ng bacteria, nagka-classify, nag-a-identify, no, ng organism. Understood? So, unahin natin ang classification. So, sa classification, kilala niyo ba si Carl von Linné, si Linnaeus? Okay? Kung naalala niyo siya, Swedish botanist siya na nag-devise nung taxonomic categories, the hierarchical classification system from domain, kingdom, phylum, di ba hierarchy yan? Each domain, may iba't ibang kingdom, each kingdom, may iba't ibang phylum, etc., etc. Clear? Hanggang sa species. Okay. Hindi lang 'to ginagamit guys sa bacteria, ginagamit din 'to sa iba pang microorganisms at ibang living organisms. Halimbawa, si family, meron siyang multiple genera. O halimbawa, ang family natin Enterobacteriaceae. Tandaan ha, kapag nag-e-end sa ACE, AE, yung pangalan, it is referring to the family. Clear? So,
Halimbawa, Enterobacteriaceae. Meron tayong genera na under this may Proteus, may Salmonella, meron tayong Morganella, meron tayong Enterobacter, meron tayong Klebsiella, meron kang Yersinia, meron kang ano pa ba? Erwinia, Edwardsiella, Morganella, Providencia, etc. So may iba't ibang genera under each family. Klaro po ba yon, ma'am? Dapat po ba memorize namin ano yung family, ano-ano yung mga genera, ano-ano yung mga species under the genera. Halimbawa, sa Proteus. Okay, 'di ba ito yung genera? Ano-ano yung mga species under this? Merong Peneri, merong tawag dito, Mirabilis, merong Vulgaris, etc. Kuha? So, ma'am, dapat memorize namin yon, yung family, yung mga genuses, yung mga species, of course. At under ng species, meron pang mga subspecies. Katulad nito, sa Pneumoniae, meron ka pang subspecies na Pneumoniae. Meron ditong subspecies na Oxytoca. Meron diyang subspecies na, ano pa ba? Okay? Basta marami pa po yan under each species. Klaro? And ang mga subspecies, may iba't ibang group din yan. Pwede mo silang i-group according to their biotype. When you say biotype, according to their physiologic characteristic, serotype according to their serologic characteristic, genotype according to their genetic characteristic. And by the way, ang species ang pinaka-basic na taxonomic group. Okay. Ngayon, another classification system is based on structural similarity, structural differences, and how they obtain nutrition. That is called the Whittaker's tree. Kilala niyo si Robert Whittaker? May 5 kingdom under sa Whittaker's tree. Plant, animal, protista, monera, fungi. Natatanging monera, okay, only the monera is prokaryotic. The rest, eukaryotic na po. Malinaw yon? So, ibig sabihin, yung mga kingdom, de-divide din natin yan into eukaryote and prokaryote. Intindihan? Si monera, under niyan ang bacteria at archaea. Ma'am, kanina ko pa narinig yung archaea pero hindi niyo po siya na-mention. Ang bacteria at ang archaea parehas lang. Except, number 1, sa cell wall, walang peptidoglycan ang mga archaea. Ano yung peptidoglycan? Otherwise known as the murine layer. Okay? Murine layer. Next week, i-discuss natin yan. Okay? Wala siyang peptidoglycan, wala siyang murine layer sa cell wall, at nakatira ang archaea sa extreme conditions. Ano ba yung mga extreme conditions? Alam niyo yung rudimentary tract ng mga animals? Gastrointestinal tract, intestine. Bakit adverse or extreme ang condition sa intestine ng animal? Di ba kumakain sila ng mga hilaw? So, kailangan yung acidity sobrang taas para ma-digest nila yung mga kinakain nilang mga hilaw na pagkain. Understood? So, ang nakatira doon, mga archaea. Kayang mag-survive ng mga archaea doon. Yung normal na bacteria, hindi kayang mag-survive doon. Understood? Okay. Yung archaea at bacteria na yan, under ng Monera. Another classification system, we call it the three-domain system. That is devised by Carl R. Woese. So ano yung tatlong domain system? Bacteria, archaea, 2 prokaryote yan, at eukarya with a K or with a C. Pwede pong ang spelling ay C, pwedeng ang spelling ay K for the eukarya. So makikita nyo dito sa eukarya, entamoeba, ang entamoeba po ay parasite. Ang
Ito po ay fungi. Okay? Ciliate, flagellate, trichomonads. Yan. Mga parasites din yan. Okay? Tapos, ito po yung mga under ng archaea. Ito naman yung mga iba't ibang klase ng bacteria. Okay? So, next, ay ito pala yung ano ng archaea. What do you call this? Descriptions ng archaea. They are also known as extremophile. Bakit extremophile? Kaya rin nilang mabuhay, no? Kaya nilang mabuhay under extreme conditions. Okay? Next. Okay, eto nomenclature. Makinig mabuti sa nomenclature, ha? Okay, makinig mabuti sa nomenclature. Kasi guys, in the future, sa mga quizzes and exams natin, kahit na tama ang spelling ninyo, kung mali ang nomenclature, hindi ko pa rin yan i-consider as correct answer. May mga pagkakataon dati, ang galing, halimbawa, nag-identification kami 1 to 20. Pangalan ng bacteria, no? Galing, na-identify niya lahat. Kaso nga lang, mali yung nomenclature. O di zero din siya. Okay? Kaya, makinig pong mabuti. Okay? For the nomenclature. Okay, una, ang nomenclature, okay, balikan ko yung previous slide. Sabi ko kanina ay naming. Okay? Naming. So, paano po ba tayo nagpapangalan ng bacteria? Binomial system po tayo. So, pag sinabi nating binomial system, you use the genus name plus the species name. Kaya siya by, dalawa yung gagamitin mo. Okay? Genus plus species. To give you an example, Salmonella. That's the genus. The species, Enterica. That's the species. Okay. Now, tandaan, ang genus, palagi po nating kinakapitalize. On the other hand, ang species, all lower case. Clear po ba? Okay, next. Kapag nakascript, ibig sabihin, susulat mo yung pangalan ng bacteria, kailangan po ay underlined. Pero, kung nakaprint sa libro, sa journal, okay, ay italicize. Klaro po ba yon? So, dahil sinulat ko siya, anong gagawin ko? A-underline ko siya. Malinaw po ba? Malinaw po? Binomial system. May tanong, may clarification, may question. Clear. Okay. Next. Ma'am, pwede po ba na i-abbreviate ko yung species name? Okay? Ito po, pwede ko po bang i-abbreviate into SP or SPP? Pwede. Okay. Paano po mangyayari doon? Okay. Salmonella SP. Ang i-underline mo dyan, yung genera lang. Yung SP dot, wala. Ano bang ibig sabihin, ma'am? Pagka ginamit ko ang SP dot, it means you are referring to a single species under one genera. Non-specifically.
Halimbawa, hindi ka naman after sa enterica talaga. Okay? Gusto mo lang na mag-refer sa kahit anong single species doon sa genera ng Salmonella. You can use Salmonella sp. Understood? Singular. Clear? Next, kailan ko gagamitin yung Salmonella spp? Dito ko isulat ha. Again, similar sa ginawa mo sa SP, yung genera lang po ang underline. Kailan mo to gagamitin? If you are referring to multiple species under one genera or referring to the entire genera. Ibig sabihin, tinutukoy mo yung lahat. Okay? You are referring to the entire species, multiple species under that genera. Lahat ng species, buong genera, you can use Salmonella spp. Nakuha po ba? Pero kung ang tinutukoy mo lang ay isang species, okay? Under that genera, SP ang gagamitin. Kung lahat ng species or multiple species under that genera, Salmonella spp. Klaro po ba yon? Okay, this is the formal way. So, ma'am, may informal po. Meron. Informal way of referring to the entire genera. Paano yun sinusulat? All small cases. Salmonella. Kuha? Hindi ka po mag-a-italicize. Not capitalize. Not italicize nor underline. Nakuha po? May formal way of referring to the entire genera, may informal way of referring to the entire genera. Klaro po ba yon? Hindi kinakapitalize, hindi ina-italicize. May tanong, clarification, question. Sigurado kayo Next. Ma'am, pwede po ba na i-abbreviate ko po yung genus? Yan. Pwede ko po bang i-abbreviate? Halimbawa, S. enterica. Underline. Pwede ba yan? This is acceptable, yes. But since guys, nag-start pa lang kayo sa pag-memorize, pag-aaral ng bacteriology, pangalan ng bacteria, we want to avoid this muna. Kasi pag ginamit natin kayo at pag inalaw ko kayo nito, hindi nyo na alam, makakalimutan nyo na mapagpapalit-palit nyo yung S na yan. Marami po kasing S na genera. Halimbawa, Salmonella, Shigella, Serratia, Staphylococcus, Streptococcus, Streptomyces, marami po sila. So para hindi po kayo malilito, huwag tayong mag-a-abbreviate ng genera. Malinaw ba yon? Hindi ko po ito i-accept sa quizzes. Hindi ko po ito i-accept sa exams. Clear? But again, acceptable po ito sa ICNP. But for learning purposes, we will not do this for this time lang muna. Naintindihan po ba? Siguro pag expert na kayo sa pangalan ng bacteria, pwede na. Pero sa ngayon, para hindi kayo malito at ma-memorize nyo lahat muna ng pangalan, hindi ko to i-allow sa quizzes. Anong script? Script pag sinulat mo. Okay? Guys,
Ma'am puwede pong ano, eto may gumawa na sa'kin nito, maraming beses na. Okey, sinulat niya sa papel na